Hindi ka pwedeng mabuhay nang wala niyan. Gas. Di ba? Amen po ba? Amen. Yan ang uunahin mo pag sumweldo ka. Yung makakain. Essential needs ang tawag doon. Pangalawa, meron din naman tinatawag na created needs o equivalent sa tinatawag nating wants, yung gusto natin. Ito naman mga bagay na pwede kang mabuhay nang wala ito. Kung minsan, kung maglilista tayo ng gastusin sa buhay natin, baka ang dami-daming nandito sa gusto ko. Halimbawa po, ang daming babae dito, sorry sa sasabihin. Pwede kang mabuhay nang hindi ka magpapakulay ng buhok. Yes or no? Yes! Pwede kang mabuhay nang hindi ka magpaparibang ng buhok. Yes or no? Yes! Kung titingnan ninyo, maglista kayo, ilang beses kang nagpakulay, ilang beses kang nagpariban, magkano yan? Kaya nga brad, kaya nga father. Sa isang taon ha? Kaya, tingnan mo ha, hindi yan mga essential. Lahat na lang pinakialam mo, pati buhok. Alahas. Pwede ka bang mabuhay ng walang alahas? Pwede. Alam nyo, relo. Bakit kinakailangan mong mamahaling relo? Mamahaling relo, mumurahing relo, iisa lang yan, bibigyan ka ng tamang oras niya. Amen. Amen? Amen. Yes po! Opo. Kaya lang, meron kang pagkauhaw sa mamahalin, sa branded, sa may pangalan. Akala mo, pag may pangalan, ang suot mo, ang nakalagay sa katawan mo, magkakaroon ka na rin ng pangalan. Kung minsan may mentality sa atin na dapat kailangan, ayan, sapatos. Tingnan niyo po yung paa niyo, ilan yung paa niyo? Ilan ang sapatos niyo? Diba? Madami. Kung octopus kayo, 8 ang kailangan niyo. Ay, hindi naman eh. Bakit kinakailangan, meron ka na ganitong kulay, gusto mo pa magkaroon ng isang kulay, ibang kulay? Bakit kailangan mo ng maraming sapatos? Hindi mo kinakailangan yan para mabuhay ka. Amen? Oh. Ang tawag dyan, mga wants. Unahin mo yung needs lang, sigurado ako, hindi ko ulangin ang sinusweldo. Bawasan mo yung mga wants. Amen? May sasabihin ako sa inyo tungkol sa sapatos at tsinelas. Alam niyo po, ito po ay sa point of view ng psychology. Maaaring totoo, maaaring hindi. Depends sa tao. Ang tao kasi meron tayong tinatawag na mindset, yung iniisip natin, mentality natin. Merong nagsabi na ang mga tao daw na palaging nakatsinelas, hindi malayo ang mararating. Pansinin nyo sa barangay ninyo. Kapag nakatsinelas, sasabihin mo ba, uy, nakatsinelas ka, mukhang malayo mararating mo. Hindi. Pag nakatsinelas, dito lang. Hindi lalayo, tama? Kaya daw, pag napalagi ka nakatsinelas, hindi mo sinasabi ang mentality mo, pagbaba mo ng bahay, hindi ako lalayo, dito lang. Pero kapag sa barangay mo nakita may kapitbahay mo bagong ligo, nakasapatos, anong sasabihin mo? Oh, pare, mukhang malayo ang mararating mo. Bakit? Bakit? Nakasapatos. Nakasapatos. Kaya palagi kayo magsasapatos. Kasi kung hindi kayo nagsapatos, hindi kayo aabot ng 40 years. At saka yung tsinelas, hindi pa malayuan.
Masisira yan, mauupo dyan, di ang pamalayuan. Pansinin niyo po ang mga turista dito, ang daming turista dito. Nakatsinelas, nakasapatos. Kasapatos. Malayo ang nararating, galing pa sa ibang bansa, ibang probinsya. Kaya gusto niyong malayo ang marating niyo? Sabi niyo, Father naman, hinusgahan yung mga nakatsinelas. Hindi po, ano lang yun. Pero, di ba it makes sense? It makes sense. Kapag palagi ka nakatsinelas, ibig sabihin niya, ayaw mong lumayo. Hindi ka makakapunta sa malayo. Nandito ako sa Macau eh. Hanggang dyan ka lang sa tabi-tabi. Eh, siyempre, gusto natin makalayo, di ba? Amen? Sometimes, mentality. No? So, si Jesus, sabi niya, bibigyan ko kayo ng buhay. Pero paano ba to? Itong ending natin. Pag kumain tayo, yung kinakain natin, kukuhanin natin yung nutrients doon sa kinakain natin at nagiging bahagi ng buhay natin. Tama? Kaya nga may kasabihan, kung anong kinakain mo, nagiging ganun ka. Pakisabi po, you become what you eat. Oh, sige. Tama ba yung kasabihan na yan? You become what you eat. Subukan niyo pong magkakain ng baboy every day for 5 years. After 5 years, magmumukha kang baboy. Huwag na kayong tumingin sa katabi niyo, baka may masaktan. Kasi kayo tayo ng kain, magiging ganun ka. Harap eh. Subukan mong wala kang gawin kung hindi magbasa, magpalo sa mga showbiz chismis. Ano maasahan mong ikukwento mo tungkol sa Chismis lang. sa mga showbiz chismis? Alam mo lahat. Minsan magaling tayo dyan. Kung tatanungin ko kayo, sino yung artista na superstar? Nora Honor. Ano? Ang pinahula nito sister na Star of all seasons. Vilma Santos. Magkakaano din nga, di ba? Megastar. Sharon. Yun lang naman-isnong ko eh. Di ba? Amen. Sino man yung Diamond Star? Maricel Mariano. Anong ebanghelyo binasa kanila ni brother? Ayun! Artista nakakasagot! Magkakaingat hindi na alam. Pero subukan nyo mo ito mga kapatid ha. Okay. Kapag ka, halimbawa, pinasok mo sa isip at sa puso mo ang salita ng Diyos, ano may expect mo? Anong lalabas sa isip mo at sa bibig mo? Salita ng Diyos. Amen. Di ba? Kasi kung yan ang kakainin mo, yan din ang lalabas sa iyo. Subukan mong mag-isip ka, pera in the morning, pera in the afternoon, pera in the evening. Pagka puro pera iniisip mo, magmumukha kang Pera. Gusto niyo bang matawag mo kang pera? Gusto niyo matawag mo kang pera? Kung galing pa kayo, ayaw mo ng pera. Siyempre, ayaw natin tawagin mo mukha tayong pera. Kasi alam natin, hindi naman pera pinakamahalaga sa buhay. Amen. Kaya masakit yun, masabi sa'yo, mukha kang pera. Tama po ba? Amen. Kaya huwag yung gagawin, mga kapatid, na ang pera ang pinakamahalaga sa buhay. Huwag po. Kaya nga nandiyan si Lord eh. Every day, pwede natin siyang tanggapin. Amen. Yung pera, hindi yan ang ending natin. Sige, pakahirap ka para magkaroon ka ng magandang bahay. Sinasabi ko sa iyo, kapatid, hindi ka doon titira forever. May bahay kang titirhan. Maliit lang. Nauna na nga tumira ang nanay at tatay mo itong papaalisin mo pa. Ikaw ang pupunta. Kaya huwag masyadong pagandahin ng bahay. Kasi hindi dyan forever. Maghangat ka ng bahay kay Lord sa tahanan ng Diyos. Amen. Huwag ka rin maghangat ng sasakyan na mag-arang sasakyan, SUV, mamahalin sasakyan.
Tandaan mo, sa huling biyahe mo, sa last trip mo, hindi ka dun sasakay. Magre-rent ka rin. Kulay itim, mahaba. May kurtina pa. May sariling driver. Kaya huwag kang mag-ipon na mag-ipon para makabili ng sasakyan kasi kapatid, hindi yan ang sasakyan mo sa last trip mo. Gusto mo pa malaki? Walang gustong sumama sa'yo doon kapag last trip mo na. Wala kang kasama doon, naging isa ka doon. Amen? Amen. Kaya nga, hindi lang pera ang mahalaga sa atin. Salamat sa Diyos, no? Hindi natausto itong ating pastoral center sa dami ninyo. Amen. Diba? Pero after 40 years, salamat sa Diyos, pinakain niya tayo. At alam niyo po ba, mga kapatid, alam niyo yung gutom? Ang pagkain kasi, may kaugnayan sa gutom. Saan mas maraming gutom? Sa palengke o sa mall? Ha? Saan maraming gutom? Sa barangay o dito sa Macau? Barangay. You're wrong. Sa Macau. Pag pumunta ka sa palengke, ang bibilin mo lang dyan, pagkain. Yun lang ang gutom mo dyan, pagkain. Pero pag nagpunta ka sa mall, marami kang gutom. Gusto ko ito, bagay ito sa iyo, ito bagay sa anak ko, ito. Ang dami mong gutom. Tama? Amen. Kapag ka pumunta ka sa Tapawan, basta meron kang isang ulam o dalawang ulam, isang kanin, tsaka tubig, tapos ang luto mo, tama? Amen. Pumunta ka sa buffet. Ang dami mong gutom. Gusto ko ito. Kahit hindi mo kailangan, ginugusto mo lahat. Ang dami mong gutom. Pero pansinin niyo po, ang sinasabi kong gutom, hindi lang pagkain. Sa mga sandaling nagutom kayo, nandun si Kristo. Amen. Nung nagutom ka para magkaroon ng trabaho, nandun si Kristo. Nung nagutom ka, hunger for healing, kailangan mo ng kagalingan sa pamilya mo, pinagaling ni Kristo. Sa bawat tagkagutom natin, nandun si Kristo. Amen. Nung namumblema ka, di mo na alam nga kung paano gagawin. Nagdasal ka, sa gutom mo, na maunawaan ka, mahanap ang solusyon sa problema mo, nandun si Kristo. Amen. Amen? 40 years po. Balikan niyo yung mga gutom ninyo, nandun si Kristo. Pero, ang pagkain binibigay ni Kristo. Yung kinakain natin, nagiging ganun tayo, di ba? Pero yung pagkain binibigay ni Kristo, baliktad. Pag kinain natin siya, tayo ang nagiging pumapasok sa katawan niya. At nagiging kamukha niya tayo. Kaya kapag pinapasok mo ang Diyos sa buhay mo, yan ang pagkain na magdadala sa'yo na maging katulad